This is A-Try TV. Ito ang himpilan ng bawat Pilipino, maaasahan, mapagkakatiwalaan, ang tunay na karamay ng sambayanan. A-Try Media Broadcasting Network sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido at A-Try TV, Cable Link Channel 7. Ang mga pahayag na inyong maririnig sa susunod na programa ay hindi sumasalamin sa himpilan A-Try Media Broadcasting Network maging sa pamunuan nito. Bagkus, ang mga komentaryo at pagpuna ng mga host at panauhin ng programang ito ay galing sa kanilang sariling pananaw, opinyon, paniniwala at kaugalian at hindi dinikta ng A-Try Media Broadcasting Network. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik. This program is brought to you by A-Try Media Pro Incorporated. Magandang umaga. Congratulations. Tagahanga mo kami. Hindi mo lang nakuha. Matagal na kami nakikinig sa'yo. Kasi magandang programa mo. Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At saka bilib ako sa'yo. Kasi minsan parang nagagalit yung babae sa'yo, pero hindi mo pinatulang, cool ka lang. Ang ganda ka, kung tinamukha ko yung si Percy ka, magaling talaga. Talagang kaka ko, maganda ka makiharap sa tao. Congratulations, babati lang ako sa'yo at more power. Keep it up. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan, lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanan komentaryo sa Lapid 5. Lapid 5, kasama si Percy Lapid. Lapid Fire! Tapang mo'y kakaiba, walang takot sa pagbira. Oh yeah! Oh yeah! Kapag mayroong anomalya, ibubulgar na talaga. Oh yeah! Oh yeah! Lapid Fire! Makapal man ang iyong mukha, sa Lapid Fire iuubra. Oh yeah! Oh yeah! Kahit pader, hinigiba, basta't mali, inabangga. Oh yeah! Oh yeah! Maging ikaw man ay politiko, artista man o kahit sino, asasabugin ang baho mo. Sa Lapid Fire walang sinisino. Percy Lapid Fire! 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 Percy! Magandang umaga po mga kaibigan. Muli pong sumasa inyo ang palatuntunang Lapid Fire. Na inyo pong napapanood sa A-Try TV, ang radyo sa telebisyon. Sa pamamagitan po yan ng Cable Link TV Channel 7.
Pagsapit po ng alas 9, tayo po'y sabayang napapakinggan din sa DZRJ Radyo Bandido. Siyempre po, gaya ng dati, marami tayong pag-uusapan ngayong umaga at maaari po kayong tumawag para sa mga nais magbigay ng reaksyon. Ang ating pong landline sa ating impilan ay 4120288. Samantala, ang text line po natin ay 0917-798-8910. Ito po si Percy Lapid. Ito po naman si Peter Talastas. Samahan po ninyo kami hanggang alas 10 sa pagtatanghal ng... Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan, lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid 5. Lapid 5, kasama si Percy Lapid. Meron po mga mangilan-ngilan, mga kaibigan na hindi nagpaawat sa ulan. At sila po'y nagsagawa ng rally doon po sa Luneta. Kahapon po yan at yan ay may kaugnayan sa kanilang pagtutol na si dating Pangulong Marcos ay mailibing sa libingan ng mga bayani. At doon po ika nga nagtalumpati yung mga ilang mga politiko kaharapang iilan na wala pa yata 1,000 ito eh. Wala, ilan lang yan. Mga kaibigan nabasa ko hundreds eh. Ayan nakalagay hundreds of people. Ayan, mga kaibigan. Sa madalit sabi, ang ipagtataka ninyo po sa lahat ng dyaryo, yung kukunti na yun, banner eh. Banner, oh. Ang litrato, spread. Naka-spread ang mga litrato. Ibig sabihin po nung spread, sa termino ng mga taga-periodiko, yan po'y sakop yung yung buong periodiko. Yung lapad ng periodiko, sakop na sakop ng mga litrato. Ayan. Ngayon, mga kaibigan, ito hong walang kamatayan na pagtutol sa pagpapalibing kay Marcos, ang kanilang itinampok doon sa kanilang rally sa Luneta kahapon. Sa atin po naman, humahanga tayo kay Presidente Duterte kung hindi magbabagong isip niya dito po sa sa mga tumututol na ito, mga kaibigan. Kasi meron din nag-file ng kaso para utusan ang gobyerno na wag ituloy yung pagpapalibing kay Marcos sa libingan ng mga bayani. Ngayon mga kaibigan, kung ako tatanungin ninyo, ito hong rally-rally na ito, debate rito, debate ron, pinag-uusapan, nagdidebate, siyempre, sasagot naman yung pabor. Ang sasabihin nila, bakit naman ipagbabawal na ilibing si Marcos, gayong ang pagpapalibing kay Marcos nakabatay naman sa batas. Siyempre, sasagutin yun. Ang mahirap po niyan, hindi yun yung sagutan. Pwedeng hindi labas ng dyaryo yun yung sagot ng mga makamarcos naman. Lalabas ba ng dyaryo yun? Lalo na kung walang bayad. Hindi nila ilalabas yun. Ang ilalabas lang nila yung may bayad. Yun. Ito, sino gumastos? Ibig mo sabihin, nagkasundo-sundo sila para magpa-imprenta sila ng ganyan. Oo, isipin mo yan, no? At saka bago yan, ang preparasyon yan, mahaba. Gumastos na sila agad yan ng marami. Ngayon, ito naman, kung inyong mapapansin, mas marami pa yung hindi inabot ang martial law kaysa inabot ang martial law. Mga kaibigan, yan yan ang problema natin Hanggang ngayon, yung pong usapin tungkol kay
Rizal at saka kay Bonifacio, pinagtatalunan pa rin yan. Sila rin yun. At ito ring mga kasali sa mga tumututol sa pagpapalibing kay Marcos, ang nagsasabi na dapat daw si Bonifacio Oo, hindi si ang Rizal. national hero at hindi si Dr. Jose Rizal. Laging nakakontra yung mga yan. Sa mga dalit sabi, ayaw nila kay Rizal. Ayaw. Dahil po si Rizal ay elitista siguro Oo, tingin sabi nila. Hindi na may elitista yan eh. Nagkataon lang meron silang pera, pero yan ho inapi rin ng mga Kastila sapagkat si Dr. Jose Rizal matalino Kaya yung alam nyo na, yung mga noong pa man, marami na miyembro, wala pa yung SSS, marami na niya nung araw. Yung mga miyembro ng Social Insecurity System, sa madalit sabi po, no. Ngayon, ito hindi matatapos yan hanggat di mailibing si Marcos. Ngayon, kung malilibing si Marcos, bahala na kayo magdebate. Kung si Marcos ba dapat nalibing o hindi nalibing sa libingan ng mga bayani. Yun na magiging debate. Hindi niya dapat nalibing yan dyan Bakit? Magnanakaw yan teka muna, mga kaibigan. Sabihin na natin magnanakaw. Totoo bang galit kayo sa magnanakaw? Yan. Mga kaibigan. Kasi daw yan plunderer. Yan. Meron pa ngang kolum plunderer daw Si Marcos. Marcos. Kung akong kamag-anak ni Marcos, baka demanda ko pa kayo Oo. Bakit? Saan mo binasi yung plunderer? Galit na galit sila kay Marcos dahil yan daw, maraming pinapatay si Marcos. At sila raw mga biktima ng human rights violation. Nabugbog daw sila nung martial law. At si Marcos lang ang may kasalanan dahil nagawa lahat ni Marcos yung kayo na mag-isip. Si Marcos ba kaya silang bugbugin sa dami nila? Ilan libo silang nagke-claim na sila mga human rights victims na hindi mo naman alam kung totoo. Ngayon, ang pagtaka ninyo ganito. Itong mga human rights victims ko, mga kaibigan, nanghingi ng pera ito Yun. kay Marcos Idinimanda nitong mga ito si Marcos dun sa Hawaii. May nag-abogado sa kanila. Siyempre, pagkakakitaan yan Pilipino rin doon sa Hawaii. Sintensyado yan Saan? Doon sa kaso niya sa Hawaii. Abay, teka muna. Kasi mali ang sinasabi po sa batas, ang pwedeng malibing doon sa libingan ng mga bayani, yung naging presidente ka. Nakakalungkot nga lang, kung totoo nagnakaw si Marcos, mga kaibigan, wala kayong ginawa para patunayan na si Marcos nagnakaw. Nagtayo pa nga ng PCGG, di ba? Yun walang gagawin nyo kundi kumpiskahin lang at saka idemanda si Marcos. Yung mga ari-arian, kumpiskahin na mga pinaniniwalaang ari-arian nyo ni Marcos, mga kaibigan, kaya ng kanyang mga kabarkada, yung mga crony, kung tawagin. Ngayon, mga kaibigan, gaano katagal na ngayon, nakailang pong anibersaryo na po yung PCGG, wala namang napatunayang kaso labang kay Marcos. Mga kaibigan, pero ang daming yumaman dyan. Yung mga nilagay dyan, yun ang nagnakaw Halimbawa, yung nasa Comelec, yan si Andy Bautista. Ano tawag nyo dyan? Nakinabang ba yan sa PCGG o hindi? Yan. Ang trabaho lang nun yung commission na yun, yung Presidential Commission on Good Government, habulin yung mga ninakaw ni Marcos. Pero nakita ninyo yung dating naupo dyan, yung namatay na bakla, yung si Absede, na malakas magkasino nung araw. Ang ikinamatay nung kasino
Kakakasino yun, naubos yung pere. Sipin mo nalagyan ni Imelda yun eh. Oh, sinusitis. Ngayon ang sinasabi natin, mga kaibigan, nandun na tayo eh. Si Marcos nagnakaw. Pero ang pinagbabasihan po, batas eh. Hindi naman natin pwedeng sabihin tayo ang dapat masunod. Ang totoo niyan, itong mga nagrarally na ito'y nagrarally ng walang pinakikipaglaban. Yan ang totoo niyan eh. Aminin natin at sa hindi eh. Masakit po ang katotohanan eh. May parali-rally pa kayo, wala naman kayong pinaglalaban. Ano ba pinaglalaban ninyo? Maliwanag naman ang sinasabi at itinatadhana ng batas nang hindi lamang pwedeng payagan doon sa sinasabing pwedeng ilibing sa libingan ng mga bayani, hindi ka papayagan kapag ikaw ay convicted of a crime involving moral turpitude. Si Marcos. Criminal case po yun eh. Ang sinasabi po nitong mga hunghang na mga hangal, mga kaibigan, hindi niya eh. Nanaluan niya kami sa Hawaii eh. At ang katunayan, pinagbabayad si Marcos at saka yung kanyang pamilya ng kompensasyon bilang danyos sa mga biktima ng human rights victims. Yun na nga po mga kaibigan Nagtataka tayo Galit sila kay Marcos, dun sa pera ni Marcos hindi sila galit. Ang katunayan kinukuha nila yung pera. Ang gusto nila, hindi katarungan, pera. Yun ang lumilitaw. At yung pong kaso na yun, mga kaibigan, hindi po kasama yun sa sinasabing convicted of a crime involving moral turpitude. Doon po kasi sa kaso nila, yun ay civil o civil case. Mga kaibigan, wala pong sinisintensyahan doon para maparusahan ng kulong o ng kung ano-anong mga accessory penalties na katulad sa criminal case na ikaw ay convicted. Iba ho ang civil. Pagdating sa civil, yung mga claim, yung mga gusto mong pagbayarin ng danyos. Mga kaibigan, yan po. Yun ang tinatawag na covered ng civil case. Hindi ho yun ang sinasabi. Ang sinasabi sa batas, convicted of a crime involving moral turpitude. Sa madalit sabi, yun po ay isang kasong kriminal. Tayo po'y magbabalik pagkatapos ng ilang paalala. Magbabalik ang inyong paboritong programa dito sa DZRJ 810 AM, 8 Media at 8 TV, Cable Link Channel 7. No matter where you're from, this ship is your body. That drum is your heartbeat. And your God is the glory of bro. First believe that. How long were you a slave? 5 years. What is your name? Benner. My family was one of the most respected in Jerusalem until we were betrayed by my own brother. You know we've done nothing wrong. Rome's calling for blood. Crucify them. The world you live in is Rome's. Their laws, their power. I won't let Messala go unpunished for what he's done to us. There is a way. In the arena, there is no law. If your brother is the pride of Rome, defeat him and you'll defeat an empire. Should have stayed away. You should have killed me. Remember, first to finish, Last to die. Are we having fun now, brother? Stand and fight! Stand up now! Mantikang makapit, mag-dishwashing na Zuli! That's Zuli! I found one!
bansa I love it, sulit pa yan Fast-paced o doble pa Ang lalim ng ugasan That's the way, that's sulit I found the one, that's the way, that's sulit I found the one, totally expression sulit das Sobrang init. Sumakit ang ulo ko. Buti, mabait katabi ko. Taas ng lagnat ko noon. Buti may nagmalasakit. Nanghina ako sa headache. Buti may tumulong. Sa sakit ng ulo o lagnat, kusang lumalabas ang pag-aalaga. At wala nang hihigit pa sa ingat na napapadama natin kasama ang Biojesic po. Biojesic na. Mrs. Biojesic po. Biojesic, ingat na damang-dama. Trusted quality healthcare. Unilab yan. This program is brought to you by 8 Media Pro Incorporated. Muling nagbabalik ang inyong paboritong programa dito sa DZRJ 810 AM, 8 Media at 8 TV, Cable Link Channel 7. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan, lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanan komentaryo sa Lapid 5. Lapid 5, kasama si Percy Lapid. Tayo po ay magpapatuloy mga kaibigan. Pinag-uusapan ho natin itong tungkol sa tinututulan at pinagdidibatihan na pagpapalibing kay Marcos. Alam mo ninyo, tanggapin natin ang katotohanan na yung pagpapalibing kay Marcos isang ginagamit na political issue. Sa ayaw at sa gusto natin, political issue yan. Yun ang gusto nilang kasangkapanin sa pamumulitika, itong mga nagraraling ito. Pero sa totoo lang, nakita naman ninyo mga nagsalita ron. Si Laylay Bilbil. Puro kalaban ng gobyerno yan Kalaban ng administrasyon yan Si Ebac, nandun, Rosales. At saka si Maring Winnie, nandun din. At saka yung iba-iba pa na mga nasa panig ng kaliwa. Yan namang kaliwa may libro pala ngayon Yung Truth and Lies tungkol sa mga kaliwa. Lalo-lalo na si Joma Sison na bilyon-bilyon dollar ang pinagpapasasaan niya habang siya'y nandoon po sa the Netherlands, mga kaibigan. Kaya makikita ninyo, pati si Aramina ikinikiskis dun sa sayaw ni Kwan. Nakikiskisan sila ni Aramina. Yan ba komunista, mga kaibigan? Ano yun kumikikis? Kawatista ho yan At yung mga pera pala ng party list, nakita ninyo, bukod, ito matagal ng issue yung PDAP, yung pork barrel. Pero isa man dyan sa Kwan, isa man dyan sa mga party list na nabibilang sa kaliwa, wala pang nagpaliwanag dyan kung saan nila dinala yung pork barrel nila Wala nga ako nakitang proyekto na may pondo sila Akala ko ba, kahit saan tulay. kaya sila nandyan para magmalasakit sa mga mamamayang Pilipino. Lalo na yung mga inaapi, yung mga maralita, kung magsalita yan mga maralita, mga kaibigan, mga anak pawis, ayan po. Pero yung pinagpawisan po ng mga anak ng po, anak ng pawis, yun po ang kanilang idinideposito para mapunta sa the Netherlands kay Joma Sison. At si Joma naman, makikita ninyo, iba-ibang babae ang kasayaw. Laging merong party. Laging may okasyon Mga kaibigan ultimo si Aramina, nakakadalo sa party niya. Magkano? Yun ang tanong. Kung sa piyesta nga, hindi mo maimbitahan yan kung wala kang pambayad
Doon mo pa imbitahan yan? Bawat rally nga niya, makita mo, may sasakyan, may mga kung ano-ano. Laking gastos nun. Alam mo ninyo, wala ito eh. Itong mga sinasabi nito, ibig sabihin lang ho nitong rally na ito, nakita ninyo kung sino mga nandun. Yan ho, mga pasimula ng kanilang mga susunod na rally para ibagsak si Presidente Duterte. Nagpahiwatig na sila eh. Dahil si De Lima, alam naman ninyong nakinabang ng husto yan sa droga, sa Muntinlupa. Nakita ninyo itsura ni De Lima ngayon. Malayong malayo na po doon sa itsura niya nung siya nangungupit pa lang, doon pa lang siya sa CHR nangungupit, mga kaibigan. Nung malaki na nakukupit niya sa Department of Justice, malaki na mananakaw, abay, nag-iba na eh. Iba itsura. Nung araw, isa damit lagi niyan, makikita mo sa telebisyon. Yung kulay black and white na checkered niyan jacket, o parang brown, no? Ganun ang kulay, mga kaibigan. Yun at yun din, hanggang sa maitalaga sa DOJ nung bago. Abay, nung bandang huli, araw-araw ibabalabal may balabal pa eh. Meron. Yung syol na mahaba, mga kaibigan. Yun ang pamatay niya. Di ba? Pag nagbalabal na yan, bibira na yan. Ayan po ngayon, ito ang mga ginagawa nilang ito. Kaya ang tawag ko dyan yung pinagdidibatihan niya. Hindi naman dapat pagtalunan yan. Unang-una, bakit? Wala namang pupuntahan yan. Wala namang idudulot. Mapapabuti ba Pilipinas kung di mailibing dyan si Marcos? Vice versa. Ilibing mo dyan, gaganda na ba Pilipinas? Oo. Hindi mo ilibing, gaganda na ba Pilipinas? Wala namang kabuluhan yan eh. Sabi nga sa inyo, ultimong si Andres Bonifacio at saka si Dr. Jose Rizal, hanggang ngayon pinagtatalunan. Iginagawa ng intriga yung mga patay. Na kesyo, dapat daw si Bonifacio national hero. Alam mo, kahit sa pelikula, hindi pwedeng lahat bida. Hindi lahat ng gaganap sa pelikula, lahat bida. Oo. Paano yung extra? Wala nang papel yun. Yung supporting Wala na rin papel yung kontrabida, o kaya yung iba pa, na merong gagampan ng papel. Ang pinagtataka natin, mga kaibigan, para sa kanila, wag ilibing si Marcos. Ang basihan nila, wala. Ano ibig sabihin nun? Wala silang pinaglalaban. Ano pinaglalaban mo kung wala ka naman pinagbabasihan batas? Kasi kung sinasabi nila, magnanakaw yan Ano preba? Ano basihan? Ano basis niya? Wala kasi walang conviction. Lahat yun aligasyon lang, lumilitaw. Walang record, walang dokumento na ganun. Maliwanag ang hindi lang pwedeng mailibing yung may conviction. Sa kasong halimbawa, plunder. Criminal. Kasi yung sinasabing convicted of a crime, involving moral turpitude, ina-apply yun sa criminal case. Hindi ina-apply yun sa civil case. Mga kaibigan. Ang kaso ni Marcos, civil Oo. Yung claim nila na hatulan. Oo. Sabi nyo lang yun. Pero civil case yun Si Duterte, walang nilalabag na batas sa pagpayag niya dyan. Wala At ako, hindi na maniniwala kay Duterte pag hindi siya nanindigan. Oo. Alam mo, kahit ano sabihin mo, sa isang salita lang babagsak yung ginagawa ni Duterte. Ano tawag mo ron? Political will. Yan ang may political will.
Maraming presidente, hindi pinatulan yung ising niya, ayaw pumayag kasi namulitika. Tinan ninyo. Si Erap, itong animal ni... ito si Erap ho, yan, nagpapanggap yan. Pagka makakabuti sa kanya, Marcos siya. Marcos. Pag hindi makakabuti sa kanya, hindi siya Marcos. Kay Marcos naman. Ito, example. Ang halimbawa po, mga kaibigan, yung siya naging presidente. Ba't hindi na ipalibing si Marcos? Yan, liwanag. Kung talagang kaalyado ni Marcos yan. Ang laki ng utang na loob kay Marcos niya, kung tutuusin. Di ba? Walang political will. Ibig sabihin. Yun ang yun ang hahangaan mo eh. At yung political will, masama lang yun kung wala sa batas eh. Oo, yun. Oo. Paglabag sa batas ang gagawin mo. Hindi naman eh. Naaayon naman sa batas, wala naman lalabagin batas eh. Tsaka diyan makikita paninindigan ni Duterte pagka batas ang pag-uusapan. Di ba? Talaga naninindigan siya, sumagupa na kayo. Mga kaibigan, yun po kaya ito, debate lang ito ng mga hangal. Debate ng mga hangal. Nagdidebate tayo nang wala naman tayong dapat pagdebatihan. Halimbawa, kayo yung tutol, ako naman yung pabor. Ba tayo magdidebate? Ako pinagbabasihan ko yung batas eh. Kasi yung batas, yun ang rule of law. Ito, mabrul ito. Hindi pwede magkasundo yung mabrul at saka yung rule of law. Magkaiba yun. Tsaka paano yung mga mamamayan din na pumapabor naman, marami rin yun. Eto nga, nagrally nga sila kahapon. Wala pa silang 1,000. Ngayon, ang tanong dito, paano? Kung mag-rally naman. Yan. Yung mga pumapabor. Paano ito? Ano to? Saan tayo mauwi? Sa paramihan ng tao? Ha? Hindi ho yun eh. Ha? Ito ho, nasa linya natin si Mr. Arman Cuban ng Siquijor Island. Magandang umaga po. Pakinggan ho natin siya. Magandang umaga po. Umaga po. Percy, magandang umaga po dyan sa inyo sa loob ng studio. Kayo si Doktor ano? Opo, yung sa kabilang istasyon tayo, doon sa kabilang istasyon. Opo, gusto ko malibing na si Marcos Percy. Opo. Ayun lang po, binati kami Lollipop, nag-monitor si Lollipop sa'yo. Si Lollipop. Asan na ho siya? Saan ba siya naglo-lollipop ngayon? Ando na po sa Bisaya po, nandito na siya sa Bisaya. Papabalikin nyo rito at sabihin nyo kailangan ko siya rito. Opo, para gawin natin siya ng PE. Hindi paupuin ko dito si Lollipop Kasama namin. Sasama ko sa program. Opo, papasyal kami dyan. Opo. Okay po. Kapelsi, marami pong salamat sa walang sawang nakikinig po dyan sa inyo sa Kibuling. Opo, salamat po. May Kibuling po dyan sa Siquijor. Opo. Salamat po Kumusta ho sa inyo dyan at sa mga nanonood sa atin ho dyan? Yun si, doktor yun eh. Doktor, Diba? matagal lang nakikinig yan, doon pa sa kabilang Hindi, alam ko, may programa rin yata yun eh. Oo. At saka yan psychic eh. Psychic. Kung di ako nagkakamali. Narinig ko yan eh. Kaya nga ando si Lollipop. Matigas ang Lollipop dun eh. Masarap, matagal matunaw. Ngayon, ito mga kaibigan pinag-uusapan nga natin to. Pag hindi tayo, ito pa maganda rito sinasabi ng mga nag-rally. Ito raw militanteng labor group na partido ng walang magawa. Manggagawa. Ang sabi nila, nananawagan sila raw sa pamilya ng mga Marcos na doon na mag-move on na. At ilibing na doon sa Ilocos si Marcos. Kayo nga dapat mag-move on
Kailan man, di pa kayo nakamove on eh. Kailan ba kayo hindi naging kontra sa gobyerno? Anong panahon? Sige nga. Anong panahon ng administrasyong nagdaan na hindi po sila naging kontra? Kung may isa ho doon, mga kaibigan, ayawan na. Oo. Tinitsempo lang sa una, kunyari, okay lang. Walang walang administrasyong hindi ito kinalaban. Kasi ang gusto nila ay sila ang maupo. Ayun. Pagka nagsawa na talaga yung tao, baka maisip ng tao, sila na lang ang pwede. Hindi kayo pwede. Hindi. Nakikita na kung gaano kayo karugan. Kakurap. Oo. Kurap yung mga yun eh. Sa corruption. Nagtataka tayo, galit kayo sa mandarambong. Ang tawag nga nila kay Marcos, mandarambong pa nga eh. Oo. Yung pinakamataas na klase ng magnanakaw. Bakit kay Erap hindi kayo galit? Eto nagkaroon ng desisyon ng Supreme Court, di ba pinayagan si Erap na makatakbo? Samantalang labag sa batas yun. Ba't di kayo nag-rally? Ang nakalagay ho doon, kung ano yung requirement para ka malibing sa libingan ng mga bayani, yun din yung requirement na ina-apply sa mga hindi pwedeng makakandidato. Pareho. Yun din ang barometro. Pareho lang eh. Moral turpitude. Hindi ka na pwedeng umawak ng tungkulin sa gobyerno, hindi ka rin pwedeng kumandidato kapag ikaw ay nahatulan sa kasong may kinalaman sa moral turpitude. Ba't hindi sila kumibo? Walang kumibo. Mega putok, wala silang ginawa. Eto plunderer. Convicted ito, certified. Si Marcos hindi pa nga. Si Marcos wala. Walang. At hindi pa yun. Halimbawa, sinasabi nila ngayon si Marcos nahatulan sa Hawaii. Sa civil case yun, di ba? Bakit itong ipinababalik na pera ng Sandigang Bayan sa hatol kay Erap? Ba't hindi kayo kumikibo? Yun. Pera ng taong bayan yun na hindi hanggang ngayon hindi binabalik ni Erap. Kung talagang galit kayo sa mga mandarambong. Galit kayo sa Yun ang punto ko. Lumilitaw, hindi sa mandarambo kayo galit, kay Marcos lang. Tsaka sa pera niyang masama, hindi kayo galit. Yun ang mabigat doon. Yun ang nakakahiya. Pera, tatanggapin nyo. Nakakahiya, hindi ho ba, mga kaibigan? Ay, nako, bago tayo magpatuloy, ilan po muna ang mahalaga mensahe at pagbabalita mula po sa ating impilang. Magbabalik po kami pagkatapos lamang ng ilang saglit. Magbabalik ang inyong paboritong programa dito sa DZRJ 810 AM, 8 Media at 8 TV, Cable Link Channel 7. This is Paradise. Experience the movie that's being called terrifyingly good. The best shark movie since Jaws. It's an edge-of-your-seat gem. The Shallows. This is Paradise. Experience the movie that's being called terrifyingly good. The best shark movie since Jaws. It's an edge-of-your-seat gem. The Shallows. Muling nagbabalik ang inyong paboritong programa dito sa DZRJ 810 AM, 8 Media at 8 TV, Cable Link Channel 7. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan, lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid 5. Lapid 5, kasama si Percy Lapid. Magpapatuloy tayo mga kaibigan, yung pong desisyon kung si Marcos ay pwedeng ipalibing sa libingan ng mga bayani, hindi nyo desisyon yun. Wala sa disposisyon ng sino man, kundi ng Presidente. Yan. Hindi kayo. Kung yung desisyon ng Presidente lumalabag sa batas, yan, pwede tayong mag-rally. Magreklamo. Hindi, pwede, pinapayagan naman kayo mag-rally. Pwede.
Pero, ano ho, ang consequence naman niya, lalabas kayo yung mga luko-luko. Oo, sabi nga na, sige, mag-rally kayo. Basta papayag ako, ilibing yan. Kaya yan, rally ng mga hangal yan eh. Oo. Sabi ko nga sa inyo, di ba, pag nag-rally ka, meron kang ipinaglalaban. Yan. Ano, pinaglalaban nyo ngayon? Alin? At yan ba pinaglalaban nyo, talagang makabubuti ba sa bansa? Maraming pumapayag mailibing eh. At ang masama ito, yung mga ibang kasama dyan, na nagsisisigaw, kinakasangkapan nyo lang si Marcos sa, sa political, ninyo eh. Para may advance yung political ninyo eh. Meron silang tinutumbok dyan. Di ba? Meron silang target eh. Yan, hindi yung Marcos eh. Ang mahirap po, itong mga nagpapanggap na galit kay Marcos na merong political agenda. Katulad ni De Lima, nila Solita Munsod. Mga kaibigan, ito ho yung mga tao na huling pwedeng magsalita. Ha? Bakit to? Dapat nagtatago na lang kayo sa loob ng bahay nyo eh. Hindi ba kayo nahihiya? Nakatakot-takot na kawalang hiya ang nangyari sa gobyerno ni Noynoy Aquino na dyan nagsimula at kay Cory yung sinasabing walang hiya si Marcos at magnanakaw si Marcos. Si Marcos pinapatay si Ninoy. Pinakamasabang tao. Mga kaibigan. Pero ano nangyari po? Bakit nung nakaupo sila Noynoy, di ba mas masahol pa naging mga pagnanakaw na nangyari? Kung ang issue ninyo magnanakaw si Marcos. Sa panahon ni Cory, hindi nga inabuso yung revolutionary government, inabuso naman ng mga tao niya yung pera ng taong bayan. Yun ba yun, mga kaibigan? Alam niyo yung yun na sinasabi ko, kaya meron kaming grupo, yung movement ito ng mga ng mga concerned na mamamayan natin kasama ng mga nasa media para sa rule of law and propriety. Yun yung tinatawag na propriety, mga kaibigan, yung pagiging dapat, di ba? Pagkaho kayo, napahiya kayo eh. Binigunin Noynoy ang taong bayan, mga kaibigan. So wala tayong karapatan, kaya nga nagpapanggap sila, nakadiin yung kanilang mga banat labang kay Marcos. Pero hindi nila sinasabi nang nasa likod nila si Noynoy din. Si Noynoy, oo. Mga kaibigan, di ba? Yan yung natalong si Maroa. Sabagkat lang laki ng galit ni Noynoy kay Marcos, ayaw yung di ba, kinalaban ng gusto. Kunyari itong mga ito, nagmamalasakit sa mga bayani. Yan. Kunyari. Yan. Kaya wala sila sa solid ground eh. Wala. Puro kunyari. Mabuhay eh. Kasi nga, hindi totoo. Puro kunyari. Di ba, mga kaibigan? Isipin mo, magsisisigaw ka ron, may mongoloid pa ron sa harap eh. Tsaka kita mo, ang mga bata. Batang-bata, ano ba malay niya? Wala namang nalalaman niya sa talaga nangyari noon. Ito, tatapatin ko na kayo. Alam niyo ba kung bakit ang naging perception masama si Marcos? Ito balikan ninyo ang panahon ni Cory Aquino lang. Tatapatin ko kayo. Ito inamin ito ni dating Vice President Emmanuel Pelaez. Yan. Kasi siya po ang na-appoint na ambassador ng Pilipinas sa Washington, sa Amerika. Siya ang ating ambassador noon. Inamin niya yan Nagumastos ng milyong-milyong dolyar ang gobyerno, nagbayad para siraan si Marcos. Yun. Gumamit ng PR. Gumamit sila ng mga Amerikanong public relations para pasamain si Marcos. Yun po yan Kung talagang masama, bakit kinailangan pa yun?
Di ba? Pero magtataka kayo, subukan lang ninyo. Paglakarin nyo si Imelda, tsaka yung mga naging presidente, pabiliin mo ng tinapay sa isang food chain. Tignan natin kung sino pagkakaguluhan. Imelda. Kahit sa Amerika, papuntahin mo si Imelda. Ang daming taong lumalapit Sa Tondo lang Kinoy-noy, hindi na lalapit ang tao dyan Oo. Lalo kay Erap. Di ba, mga kaibigan? Si Ramos nga, nakita ko yan, bumibili ng tinapay sa Puji, walang kumakausap Wala. Sipin ninyo yan, naging presidente yan. Nung panahon naman ni Marcos, ang makikita mo lang na naging presidente nung napalakad-lakad si Macapagal. Makikita mo kung saan-saan mga kaibigan, yan po, tigil na natin ang katarantaduhan kung wala rin lang tayong dahilan sa ginagawa natin na pwede nating kapitalin. Kasi nagmumukha kayong mga luko-luko. Rally ng mga luko-luko yan. Nakala ninyo, bakit? Ba't kayo nagrarally? Ano pinagrarally ninyo? Hindi pwedeng malibing. Sa bunganga mo lang yun. Sana ka base yung hindi pwedeng ilibing. Magnanakaw daw. Hindi na bale. Magnanakaw, lahat na sabihin na ninyo. Pero yung pinagbabasihan nyo, nasan? Wala. May batas ba? Mabrul yan. Ginigiit mo yung isang bagay na hindi pwede. Na wala kang katwiran. Yung mga taong to ayaw ng rule of law. Mabrul nga rule of law versus mabrul. Ang masama niyan, ito. Huwag nyo antayin na yung mga tao na naniniwala dyan, sila naman na mag-organize ng rally. Paano? Baka mapahiya kayo pag marami yun. Mauwi tayo sa paramihan, pero wala rin sa isa yun. Wala rin. Wala rin kabuluhan yun. Bakit? Ililibing na nga pinapayagan na nga Ba't magrarally ka pa? Ngayon, kung ang gusto ninyo, show of force, mabuti hindi sila nagkakaisip na gano'n Pakikita lang namin sa inyo na mas marami kami na naniniwala sa rule of law. Bali ba ang gumawa ng desisyon na mapalibing si Marcos, si Presidente Duterte. Ano ba si Duterte? Napakataas niyan. Ito lang ang bukod tanging presidente na mayroong ganyan trust rating 91%. Na overwhelming yung pagiging majority ng mga taong naniniwala sa kanya. Sabi ko nga sa inyo, may mga bagay minsan naman katulad ng pinagyayabang ng mga bumabati ko sa martial law. Kasi nung mabanggit ni Presidente Duterte yan, may mga nag-lecture ba? May nagse-sermon si Drilon. Ano sa Constitution Baka hindi alam niya si Salvador Panelo na binabago niya ang Konstitusyon. Dahil sa Konstitusyon daw po, mga kaibigan, ay rebellion. Hindi, pwede mo lamang proklama ang martial law kapag meron pong invasion at nanganganib ang public safety, mga kaibigan, o kaya rebellion. Yan, pwede ka magdeklara ng martial law at yung martial law naman na yun dadaan muna sa pagsangayon ng Kongreso, aaprubahan. Mga kaibigan, para bang kung magsalita ito, siya lang nakakaalam nun. Nakasulat sa Constitution yun Hindi ba? Huwag mo sabihin hindi alam. Alam. Alam yun. Nakasulat nga, ba't lihim ba yung Konstitusyon? Hindi naman lihim yun ngayon, lahat ba pinalilitaw nila na lahat ng nasa Konstitusyon, yun lang ang pwede? Maraming hindi ayon sa Konstitusyon, pumwede rito pero eto, iniiwasan nilang pag-usapan. Ba't hindi nyo tanongin dyan kay Drilon? Bakit nung panahon ni Cory? Hindi ba inabolish ang Konstitusyon? Ang Konstitusyon dahil pinalitan ng Konstitusyon? At nung i-abolish ang Konstitusyon, ano ginamit na kapangyarihan ni Cory?
revolutionary government eh. Nasa konstitusyon ba yun? Yung revolutionary government? Wala po eh. Kaya huwag niyo sabihin konstitusyon lang. Sabi nga, merong ibang paraan na pwedeng gamitin kung gugustuhin ni Presidente Duterte. Ha? Halimbawa, ito yung junta, junta. Isa yan. Yan, hindi pa natin nasubukan yan eh, na nangyari dito eh. Wala rito yan. Bagamat, merong instance na sumingaw yan na may nagpaplanong ganyan na magkaroon ng military junta. Yung civilian military junta na yung panahon naman na yon, mga kaibigan, ay ang gusto mapatalsik yung nakaupo. Tapos pipili ng mga kakatawan sa civilian government, pwedeng civilian authority over the military. Para magkakaroon ng council yan. Magkasama military at saka ang civilian. Kung sino yung mga, parang kudeta rin yun eh. Ganun din yun. Pero meron paraan na pwede mong ipakudeta na ikaw rin ang magpapakudeta. Pwede yun eh. Ang junta, magagawa lang kung may kudeta. Yan. Mga kaibigan, pwede rin yun na ikaw ang pagbuhatan ng sinasabing junta para ikaw din ang kikilalaning titular head. Halimbawa lang nagkudeta, nagtagumpay. Ang gusto namin na muno si Duterte. Pwede yun, di ba? Dahil may usapan na. May usapan. Mga kaibigan. Ganun eh. At saka kung mapapansin ninyo, kayo kasi masyado kayo magaling eh. Akala ninyo lahat ng iniisip ng tao, kaya ninyong kaya ninyong pangunahan. Halimbawa, yung martial law binabanggit nila, tapos yung emergency power, ang daming rekubeko. Ang dami. Ang daming pagdadaanan. Ang pinag-uusapan gagamitin yung hindi naman pwedeng gamitin mo kung ibang purpose eh. Kumbaga parang cheque lang yun eh. Cheque, binigay mo kay ganito, nakapangalan kay ganito, alam nga naman gamitin ng ibang tao yun. Hindi niya magagamit yun, di ba? Ganun din yung emergency power. Merong specific na problemang paggagamitan. Alam naman ninyo, traffic gagamitin yun eh. Ba't kailangan ang daming rekubeko? Di ba? Ba't masyadong maraming katarantaduhan? Mga kaibigan, ngayon, yun nga, nagyayabang sila, tapos nagle-lecture sa martial law. Kung tutuusin po, mga kaibigan, yung pinagmamalaki ninyong kapangyarihan ng Senado na magbigay ng emergency power, kung talagang tarantado si President Duterte, ba't kailangan niya pa yan? Kung binabastos kayo. Hindi ba? Yun ang katunayang sumusunod siya sa rule of law. Ginagalang niya yung inyong authority. Hindi katulad ni Sereno na may pasulat-sulat pa sa executive Di ba? Mga kaibigan, si Duterte dumadaan sa proseso ng rule of law. Dahil yun ang nasa batas, kinakailangan bago mo mai-address sa pamamagitan ng hawak na emergency power, yung emergency power igagawad ng Senado. Ginagalang kayo. Sinusunod niya yung rule of law. Kung sa katotohanan lang, kaya ako binabanggit yung revolutionary government, iniiwasan ninyong banggitin yun eh. Sa katunayan, pwede mag-exercise ng ganoong authority si Presidente Duterte. At pwede rin paraan kung ayaw na niyang daanan niyan kasi sumusunod siya sa due process of law. Pero ang intensyon naman ng gustong magbigay, kumuha muna ng konsesyon, makipagkamutan muna siya ng likod. Makipag-utuan muna siya para matuloy ang sindikato na kanilang nakagisna na sa gobyerno. Mga kaibigan, gusto nila pasunurin si Duterte doon sa prosesong nakagawian na nila para tuloy ang kanilang pagnanakaw. Kaso mukhang si Duterte mahirap pong
kumbinsi sa ganong klase ng sindikato. Kami po'y magbabalik pagkatapos lamang ng ilang mga paalala at sa ating pong pagbabalik mga kaibigan, tayo po'y sabayan ng mapapakinggan sa DCRJ Radyo Bandido. Mga pangunahing balita at impormasyon na dapat ninyong malaman, mga kabulukan, pasisingawin at isisiwalat sa Lapid Fire. Makabuluhan at makatotohanang komentaryo para sa kapakanan ng bayan. Ihahatid sa inyo ni Percy Lapid, Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Samahan si Percy Lapid sa Lapid Fire dito sa DZRJ 810, hatid sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network. 8 Tri-Media Pro Incorporated. This is 8 Tri TV.